So, since ito ay February, siyempre, sabi nga, di ba, every year, tinatawag natin itong Araw ng Mga Puso or we call it sometimes Peb-ibig, di ba? Araw daw ng mga pag-ibig ito, tama ba? Ha? So, siyempre, sabi nga, nalalapit na po yung Valentine's Special, di ba? Siyempre, sa karamihan, sinasabi nila, special ito kasi ito yung araw na sineselebrate natin ito, di ba? Sa mga mahal natin sa buhay, whether nandito pa or even yung iba wala na. Now, so wala naman pong masama doon, di ba? Na-celebrate natin yung ating pagmamahal sa mga taong mahal natin. And the Bible speaks about love over and over, di ba? Kasi sa totoo lang, we all need love. Totoo po ba yon? And we all want love. Di ba? And we crave for it. Di ba? Yung iba talagang kinikrave na gusto ko, meron na akong someone na mamahalin o magmamahal sa akin. Amen? And also, doon sa mga meron na, we work hard for it. Pero madalas, kinukulang pa din. Diba? Pero, merong isa klase ng pagmamahal that we can be truly satisfied, no? Yung deepest needs ng ating yung mga puso natin. And there's only one kind of love that actually can make a difference in our lives. And there's only one love that really lasts. Isa lang yun yung naglalast talaga. Ano yon? Ito ang pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Kasi kung sa tao, laging kulang Di ba? At minsan hindi nagtatagal. Pero pag kay Lord, unselfish, sacrificial, and self-giving. So makikita natin yan, sabi sa 1 John 4:8, ang sabi, anyone who does not love does not know God, because God is love. So totoo naman po yun, di ba? Talagang sinabi dyan ang Diyos ay pag-ibig. So pag sinabi ang Diyos ay pag-ibig, so since ang Diyos ay pag-ibig, so, ang ginagawa ng Diyos talaga ay puro pagmamahal. 'Di ba? Kasi nature niya ang pagmamahal o yung magmahal. And that love is the very essence of God's being. Amen? Kaya sinasabi natin, love is God. So, makikita din natin talaga at malalaman natin sa totoo lang, sabi ko nga, God's love is so amazing. Tama po ba? Na sinabi din, dito makikita natin talaga, no? In John 3:16, alam na alam lahat ito, I believe. Walang hindi nakakaalam nito, di ba? Yung John 3:16 na sinabi na, for God so loved the world, that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kasi talaga totoo naman po sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa mundo, that is including us, no? It compelled Him to give His very best. Yung pinaka-the best talaga, di ba? Yung binigay niya, sino yon? Yung kanyang beloved Son, and that is Jesus Christ. And that is the greatest gift of all. Diba? Yun ang greatest gift na malalaman natin talaga sa buong mundo o kahit saan pa man. At walang ibang makakagawa nun kundi ang Diyos lang talaga. Siguro ikaw, kung may anak ka, siguro kahit lang saktan para sa ibang tao, you will never do that. How much more kung ibigay mo pa yung buhay ng anak mo, pinakamamahal mo to other people, to someone which is wala namang kwenta, just like us. Pero ang Diyos ginawa niya yun para sa atin. 'Di ba?
Kaya talagang that is the greatest gift of all. Na ibinigay niya yung buhay na niya sa atin, di ba? Yung sacrificial death upon the cross. Para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan dun sa langit. Yung eternal life in heaven. Kaya talagang dito mo makikita that we cannot outgive God. Hindi natin siya mauungusan talaga sa lahat ng bagay. But we can certainly give out of love. Yung pagmamahal ng Diyos, maibigay natin sa iba. Diba? Kasi once na na-receive natin yung source ng pagmamahal, diba? And that is God. Siya ang source ng pagmamahal eh. Pag na-receive natin yon, then we can share it to other people. Kasi mapupuspos ka ng pagmamahal ng Diyos eh. Kaya yung sa iba po, alam nyo, paano mo mararamdaman yung pagmamahal ng Diyos? Kilalanin mo siyang mabuti. Because the more you know God, the more you will have Him. Kasi dun mo malalaman kung gaano kanya kamahal. And that is, yung pagmamahal na yun, di ba, ma-share mo rin yun sa iba. Now, sa dictionary, kung i-define ang love, sinasabi dito is a deep and profound feeling of affection, di ba? Care towards another one or other people. Often accompanied po ito ng desire and passionate attraction to someone. Ito yung definition ng mundo o yung pagtinignan mo siya sa dictionary. Pero, love is not just a feeling. Hindi lang po ito yung nararamdaman natin. Kasi bakit? Sa totoo lang ngayon, lahat tayo, everyone loves everything. 'Di ba? Kasi ito yung dinidictate o sinasabi ng mundo 'di ba? Yung degree of connection or emotional attachment natin to something or sa mga bagay-bagay. Like, di ba? I love this dress. I love this laptop. I love this cellphone. I love this one. I love this food. Lahat. Ganun na sinasabi natin, di ba? Minsan nga kahit hindi natin kilala, like yung mga fans natin, di ba? Yung mga K-pop, Filipino pop, whatever, di ba? I love you! Mga ganun, kumakasigaw pa tayo, bonggam-bongga, di ba? So, ngayon yon. Pero, unfortunately, yung mga ganong bagay, ang bilis mawala. Yung mga pakaramdam natin ganon. Ang bilis ng transition. Di ba? Kumbaga parang, pag ayaw mo na, ayoko na dyan. Pag may nakita kang hindi maganda, ayoko na dyan. Di ba? O pag may na-try ka na ganito na hindi masarap, ayoko na dito. Diba? So, ang bilis nating ma-fall in love, ang bilis din nating ma-fall out of love. Tama ba? Pero, love is more than that. Kasi bakit? Love is a daily choice or decision that takes commitment even when the intense feeling o yung kilig o yung butterflies, diba? Wala na. Ganun po ang love. Diba? Hindi porke may kilig, may butterfly, kala mo love na talaga yon. Hindi po yun. Amen? A very good example siguro kung napanood nyo yung movie ng Fire Fruit. I think it's a Christian movie, pero I don't know kung napanood nyo po yun. A very good example nung daily choice, diba, of love. Ito yung mag-asawa. Si Caleb at saka yung asawa niya. Si Caleb, ano po siya? Ano bang tawag doon? Bumbero, in Tagalog. Ay, tama ba? Bumbero. Diba? So, ang motto ng bumbero dahil siya ay captain, diba? Ang motto nila is, never leave your partner behind. Yun ang motto nila Yung mga ano. Now, pero ang problema niya, may problema siya sa asawa niya.
pagdating niya sa bahay, 'di ba? Away, di sila nagkakaintindihan. Hanggang dumating yun sa point na yung asawa niya makikipaghiwalay sa kanya. I-divorce siya. But then may mga nakausap siya, 'di ba? Kaibigan and then yung kayang father-in-law na sabi niya, 'di ba? I-try niya, 'di ba? Kumbaga parang gumawa siya ng something para ma-save yung kanilang relationship. Pumasok siya dun sa tinatawag nila na, ano bang tawag doon? 40-day challenge. Yung love there, 40-day challenge, di ba? So, nag-umpisa si Caleb, ang ginawa niya, di ba, every day, to do a little act of kindness and love for his wife with nothing in return. Kumbaga parang gagawa siya ng mga bagay na a little acts of love, di ba? Na pati pagpapakita ng pagmamahal o ng care sa kanyang asawa, di ba? Now, itong ginawa niyang to, pinili niya, di ba, na gawin yon, pagmamahal na yon sa kanyang asawa kahit hindi niya nararamdaman. Or hindi niya gusto. 'Di ba? Kumbaga parang wala yung in-love feeling sa kanya. Pero alam nyo, nung natapos yung 40-day challenge na yon, tinuloy-tuloy pa rin niya. And in the end, nagkakaayos sila ng asawa niya. Hindi na natuloy yung divorce and my new church. Nagkaroon pa sila ng renewal of vows sa kanilang kasal. Amen? So, ang ganda, 'di ba? So, love is not a feeling. And then, love is not also all about you. It's not all about us, di ba? Or me. It's not all about me. It's not all about you. Kasi bakit? Meron, siguro, I don't know kung may nabasa na kayo, no? Yung mga typical na secular na magazine article, di ba, yung dinedescribe nila yung something as na nakasenter lang siya o nakasentro siya sa'yo, sa sarili mo. May mga questions sila dun na parang, what is your husband? Or what is your husband doing to make you happy? Or parang, if your girlfriend is not doing this, does she really love you? Parang mga ganon. Kumbaga parang nakasentro lahat sa'yo. Diba? So, it's always about what the other person should be giving. Kumbaga parang lagi natin tinitignan, ano ba ang kayang ibigay nito sa akin? Ano ba ang kaya kong makuha dito? Pero hindi po ganon. Diba? Love is a selfless and giving act between two people that takes sacrifices. It's about two people trying to give out and outgive the others while showing the love of God. Diba? Kaya sinasabi sa Philippians 2:4, sabi, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Diba? Huwag lang yung sariling interest lagi ang focus natin. Pag tayo ay nagmamahal. 'Di ba? Ito ang maganda, sabi nga, 'di ba? Ito yung the best na parang love verses in the Bible na binigay ng Lord, 'di ba? Ito yung 1 Corinthians 13:4-7. Isa-isahin natin. Anong sabi? Love is patient. Pagpasensyahan mo na. Diba? Ano pa? Love is kind. Maging mabait sa asawa, sa magulang, sa anak. Amen? Napakatahimik. Diba? Ano pa ang sabi? Love does not envy. Huwag mainggit sa iba. Kung ang partner nila ay sweet sa kanila, sa'yo hindi. Meron namang qualities ang partner mo na wala yung iba. Tama ba?
And love does not boast. Huwag mayabang. Alam mo na yon. Amen? And it is not arrogant or rude. Huwag ding arugante at bastos. Konting respeto naman. Amen? Now, ano pa? Ang sabi, it does not insist on its own. Huwag nang ipilit kung mali talaga. Diba? It is not irritable or resentful. Huwag magtanim ng sama ng loob, patawarin mo na. Okay? It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with truth. Huwag i-tolerate kung mali ang ginagawa. Pero matuwa kapag nagsabi ng totoo. Diba? Hindi yung galit pa rin. Amen? Ang sabi pa, love bears all things. Kayanin mo yan kahit mahirap. Okay? Hopes all things. Habang may buhay, may pag-asa pa yan. Okay? And endures all things. Eto, tiis-tiis pa, magbabago din yan. At matatapos din siya. Ay, hindi pala, matatapos din yan. Okay? So, yon, di ba? Hindi po madali ito, pero sa totoo lang, sa tulong ng Panginoon, kaya natin gawin yan. Though hindi natin mapaperfect, amen? Now, sa mga walang love life, are you looking for someone to love? Or, do you want to be loved? Diba? Of course, diba? We want both. Diba? Walang kaplastikan. We want both. Di po ba? Doon sa mga wala pa. Diba? Ang sabi sa Ephesians 5:31, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So, pag inisip natin yung tungkol sa mga boyfriend, girlfriends, kailangan isipin din natin magliligion into a marriage. Diba? Hindi pwedeng hanggang boyfriend and girlfriend lang. Diba? Pero kung nasa relationship ka naman na, just make sure that this is the right person. Amen? Kasi bakit? A relationship is a commitment. It is not an experiment. Di po ba? Ang relasyon, it is intended for marriage, pero sa totoo lang, hindi po ito para sa lahat. Oops! Bakit po hindi para sa lahat? Diba? Sometimes, single blessedness or for others, they find love at the age of 50. Minsan may 60, meron pa nga 60 plus eh. Tama ba? Diba? Sabi sa Matthew 19, verse 11 to 12, ang sabi dito, but he said to them, not everyone can receive this saying. So, hindi daw lahat tatanggapin itong sinasabi na to, di ba? But only those to whom it is given. For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made it to the kingdom of heaven. Let the one who is able to receive this, receive it. So, ayun. So, dito, natin, di ba? Ano ba sinasabi dito pag sinabi mong eunuch? Ito pong eunuch dito, ito yung sinasabi, usually servant o slave that has been castrated to make them less threatening servants to a royal court. Ito po yung mga nagtatrabaho sa royal court, like yung unang panahon, di ba? Kung nakakapanood kayo ng mga
mga Chinese movie o Korean, yung mga kingdom, di ba? Yung mga old na mga palabas nila, di ba? So, ito yung mga nagsiserve dun sa mga hari. So, pag sinabing ganon, kasi kaya sila, yung iba, sabi, ano bang tawag doon sa term? Sa mga lalaki, parang kapon. Diba? Para hindi na magkaanak. Diba? Yung iba, incapable sila talaga to procreate. Yung procreation. Pero meron namang iba na talagang ganun ang ginagawa sa kanila. Pero meron namang mga iba na talagang voluntarily nag-decide sila to be a single for the sake of the kingdom of God. Diba? Para maging walang distraction. O hindi maging distraction yung marriage nila kung gusto nilang i-devote yung kanilang full energy in proclaiming the gospel. Katulad nino, ni John the Baptist, si Paul, at saka si Jesus. Diba? So sila yon yung may example doon. Ang sabi din dito, di ba, kaya sinabi yon, sabi, not everyone is mature enough to live a married life kasi bakit? It requires a certain aptitude or ability and grace, di ba? Kaya sinasabi that marriage is not for everyone. Meron talagang iba na talagang from birth to talagang naging single na lang sila, hindi na sila nakapag-asawa. Di ba? Pero sinasabi din naman, sabi sa 1 Corinthians 7:9, but if they can't control themselves, they should go ahead and marry. It's better to marry than burn with lust. Diba? So ito yung sinasabi naman na yung mga hindi makapagpigil sa sarili, mag-asawa na, kaysa sa pumasok sa premarital sex. Amen? Sinasabi din sa Hebrews 13:4, ang sabi, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterers and all sexual immoral. So dito talaga ine-emphasize yung importance ng honoring the marriage and remaining faithful sa ating mga spouse. Amen? So, eto, listen very carefully, no? Pag ang isang lalaki at babae ay pumasok sa isang marriage contract, yung covenant nila as a union physically, yung magkiisa sila, makikipagniig sila, no? Or we can call it, I believe naman kahit sa ibang church, diba? Hindi naman nagpapasama lang minsan ng tulog kasi hindi lang siya yung sex, sabi nga, diba? Pag pumasok sila sa ganun, diba? Ito yung nagsisil sa kanila as a covenant. So, to give away your virginity before marriage ay masigit pa po yun sa kaseryosohan. Diba? Kasi para mo sinasabi that you give away the seal to your marriage contract. Parang parang selyo. Di ba pag selyo, di ba, tinatakan na ganun, naka-close yan, naka-seal yan, sarado. Di po ba? Now, sa mga single today, sa mga single pa, especially mga kabataan, di ba? Someday, you will fall in love with real, yung totoo kang na-in-love talaga with someone and marry them. You wish that with all your heart that you give them the most wonderful gift you ever could. Ano yon? Yung purity mo. Ito sa mga kababaihan. And not only sa mga kababaihan, even sa kalalakihan, di ba? But I remind everyone, isang beses mo lang maibibigay yun. Ngayon, kung naibigay mo na, huwag mo nang uulitin. You preserve it para dun sa asawa mo na magiging asawa mo na yung pakakasalan ka, dun mo siya ibigay after ng marriage nyo. Diba? Kasi wala ka naman pwedeng iregalo sa kanya eh. Hindi ka naman perfect. Diba? This is also for a man. Hindi lang sa babae, para din sa lalaki.
'Di ba? Which is, I don't know if you could all agree, but I believe the Bible, this is what the Bible is telling us. 'Di ba? Now, sa mga married couples, just as the physical union within marriage, itong mga kasal na po seals the covenant of marriage. So, a union or sex outside your marriage with anyone else is what break the covenant. That's called cheating. And that blocks your marriage. That blocks your blessing. Amen po ba? Ang pag-aasawa hindi katulad ng mainit na kanin. Sabi nga kasabihan natin lagi ito, na kapag isinubo mo at napaso ka, ay pwede mong iluwa. Amen po ba? Sa totoo lang, 'di ba? Pag-away ng away, 'di ba? Palagi, even na petty things, pinag-aawayan, kulang sa pasensya, kulang sa understanding, nakakapagod kaya yun? Agree ba? Kung di kayo napapagod ba, matindi. Matindi ang energy nyo. Diba? And it's a choice. Ito, choice po talaga to, no? Kahit sa mga couples na nahawakan namin, sinasabi namin lagi ni Pastor to It's a choice. You can make your marriage work or choose to give up. Diba? Lalo na hindi tayo lagi magkaintindihan, diba? Lalo na mga ugali or everything sa mga gusto. We can choose to give up or we can choose to work it out, diba? Pero pag pinili natin to work it out, maglilis po yan into a harmony that creates a happy environment. So, happiness is a choice. Amen? Sa mga youth naman, calling all youth. Asan ang mga youth dito? Taas ang kamay. Parang konti lang. Diba? Pag merong mga I hope that one day, hindi kayo magsasalita dito. Kasi pag kayo nagsalita, tas wala nakikipag-cooperate, you will not be happy. Pakaramdam mo, di ba? Kaya pag merong mga cooperate. Di ba? Sino ang mga youth dito? Taas ang kamay. Amen. Okay. Sa ating mga youth, are you willing to wait or settle with someone not meant to be? Tanong naman, why wait? Diba? Of course, true love waits. If you really love that person, you'll do it in a God's way. Diba? So how do you know if you have found the right one? Kasi sa totoo lang, there's difference between finding the right person and becoming the right person. Magkaiba po yan, di ba? Importanting factors yan in a successful relationship. So, paano natin mahanap si Mr. Right or Miss Right o yung true love natin? Ang sabi dito sa Bible, in Psalms 37:4, ang sabi, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. In short, to find love is to first to love God. Amen? Ang nakakalungkot lang, many put love first. Then second place lang si Lord. Hindi sila nakikinig sa magulang, di ba? Pinapakinggan lang nila kung ano yung nararamdaman ng puso nila. Para sa kanila, no jowa, no life. Sino yon? Sino yon? Pero ang sabi ng Bible, no Jesus, no life. Amen? Sinabi din yan sa John 15 verse 5. Ang sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. That the one who remains in me and I in him bears much fruit.
for apart from me, you can do nothing. So dito, gumamit si Jesus ng metaphor to explain that people cannot accomplish anything meaningful o mga bagay na makabuluhan without connection to Christ. So kung may mga gagawin, di ba, o gusto natin ma-accomplish ang mga bagay na makabuluhan, kailangan nakakonect tayo kay Lord. Di ba? A branch cannot produce fruit on its own. At hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala si Kristo sa atin. And anybody cannot live without God. Amen po ba? Kaya talagang napakahalaga talaga na maintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, di ba? Now, ang question, sino po yung wala pang date dito sa Valentine's? Sinong wala? Honestly, sinong wala? Sino ang walang date? Ayaw umamin. Di ba? Pero sa totoo lang, ang dami namang wala. Amen? So, yung mga walang date itong Valentine's, di ba? Ganito ang gawin mo. Kung galing ka ng opisina, kung galing ka ng school, umuwi ka ng maaga para isipin nila may date ka. O, di ba? Uwi ka ng maaga, siguro nagmamadali umuwi, may date yun. Di ba? Uwi ka ng mag-aga from school o kaya from office. Di ba? Ganyan talaga minsan. Minsan 18 years old ka na, wala pa ding love life. Di ba? Imagine mo na lang yung mga 32 years old and above. Lampas na sa calendar, pero hindi pa rin nakakatanggap ng roses. Diba? Malungkot, diba? Pero mas malungkot kung sasabihin mo sa sarili mo, hindi ka naman maganda, hindi ka naman gwapo, no one ever loved me. Parang mga ganon. Diba? Pero dapat confident. Diba? Ano naman ngayon kung walang date? O, diba? Meron naman nagmamahal sa akin at mahal ko rin siya. Sino? Di si Lord. Di ba? Di ba? Kasi ka naman, di ba, kung di ka naman maganda, kung di ka matalino, utang na loob, maging mabait ka naman. Di ba? Di ba? Diba? Alam mo, sa totoo lang, marami ngayon, naghahanap sila ng pagmamahal, dinadaan nila sa Facebook. Diba? Dapat maganda, gwapo yung profile picture mo. Diba? Huwag naman masyado filter. Diba? Yung sobra-sobrang filter. Diba? Sa school naman, miski kasama mo yung sa project mo, yung crush mo, di ka pa rin kinakausap. Check mo din. Kasi baka meron lang palang, alam mo na, may naaamoy-amoy. Diba? Tapos kulang pa sa toothbrush. Diba? Buti na lang, uso na ang face mask nung nagka-COVID dito. Alam mo, ganun po talaga. Ang love parang bayad sa jeep yan. Minsan hindi nasusuklian. Diba? Diba? Bakit may mga asawa naman na naghihiwalay agad at meron naman nagtatagal or successful? Okay, dami na ng joke natin eh. Diba? Seryoso naman tayo. Bakit nga ba daw maraming mag-asawa na naghihiwalay or hindi nagiging successful, hindi sila nagtatagal? Well, hindi naman po dahil sa hindi sila Kristiyano, di ba? Sa totoo lang, divorce rate between atheists and Christians, pareho lang po. Pero ganun pa man, di ba? Success in relationship or marriage is putting the person you love second to God. Dapat po ganon. Kaya si Pastor, number 2 ko lang yan. Number 2 lang din naman ako sa kanya. Tanggap ko naman yon, tanggap din niya yon.
Diba? Kasi pag hindi magiging ganun, ay wala na. Wala na. Tapos na, diba? So, a person does not complete us. Sa totoo lang po, no? Only God does. Si Lord lang makakapagpakumpleto sa atin. Kasi tayo, we were born with a self-seeking love. Laging gusto natin atin at ako, me, mine, I, di ba? Palaging ganon. And even the most religious people still have a relationship problem. Kasi yung transformation ng bawat isa, it takes time. Di ba? Kasi laging ang Diyos kasi at work siya sa buhay natin eh. And only the power of God transform us to become selfless. Or hindi yung palaging gusto natin, di ba, ang nangyayari. Kasi bakit? We usually have this eros love. O ito yung tinatawag na romantic love. Pero in times, pag tumatagal, itong eros love na to nagiging pragma love. Or tinatawag na enduring love. Nakadepend na lang yung success nito kung ano ba ang reason, bakit, o ano ba ay duty na lang, di ba? Kasi para good example nito yung ano, di ba? Pag yung dalawang mag-asawa, pinili nila na magintindihan, maging pasensyahan, para mag-work yung relationship, eto po yun. Kasi sa totoo lang, genuine love o yung agape love na tinatawag, kay Lord lang ito manggagaling. Diba? Kasi si Lord lang ang good at siya lang ang perfect. Kasi ang tao sa totoo lang, people love you today, hate you tomorrow. Diba? Ay sa mga mag-boyfriend, girlfriend, and even sa mag-asawa, minsan hate mo siya pag nag-aaway kayo. Kulang na lang sa mind mo niya, ganto. Diba? Kulang na lang, napatay mo na siya sa isip mo. Tama? Wala ka plastikan. Alam ko yan. Diba? Ganun talaga. But there's a good news, diba? God can make us the right person. Kahit na sabi nga, even though we don't look good enough, we don't have enough money or not smart enough, pwede pa rin tayong maging right person sa tulong ng Lord, di ba? Kung hindi ka naman nga sabi, kagandahan, hindi ka naman kagwapuhan, di ba? Patpatin man o mataba, bad breath man o medyo may dating, or wala man lang pang date, pwede ka pa rin naman magkaroon ng God's best. Paano? How do we become the right person while we wait for the true love? Diba? Alam natin naman na true love waits. So, ano ang gagawin mo? Siyempre, ipiprepare mo yung sarili mo. Diba? Habang naghihintay ka, prepare mo yung sarili mo. Hindi naman yung wala ka lang gagawin ako. Dumating ka, hindi na maligo sa linggo, sa buwan. Hindi ako mag-toothbrush, di ka na mag-ayos. Hindi ganon. Of course, ipiprepare mo yung sarili mo. And number one is, being the right person begins with being right with God. Kailangan, di ba, maging ano ka muna kay Lord. Being right with God. Ang sabi sa Romans 3:22, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ, and this is true for everyone who believes. Diba? Kailangan ano muna? Diba? Makilala mo si Lord, diba? Magkaroon ka ng faith kay Lord kasi siya magbibigay ng someone or yung the right person, and you will be also the right person for that person, diba? Kasi, ito ang way, sabi nga, nakakilala ka na kay Lord, kailangan naman, magbasa ka naman ng Bible mo. Diba? Basahin mo ang Bible mo. Maglaan ka ng quiet time mo kay Lord. Diba? Mag-cell group ka para lumago ka. Diba? And then, mag-attend ka ng church regularly. Amen ba? So, napaka-importante nun. If you want to be the right person, first,
you need to be right with God, 'di ba? Ito sa mga boys, 'di ba? Mag-aral kayong mabuti sa mga kabataan, no? Yung nag-aaral pa. Mag-aral kayong mabuti para makakuha kayo ng magandang trabaho. 'Di ba? Sa mga kababaihan naman, sa mga babae, be beautiful inside first and then outside. Unahin natin pagandahin yung ating mga inside, ano ba yan? Mga ugali, attitude, character. 'Di ba? Bago yung labas. 'Di ba? And then para sa mga, mostly sa mga single o hindi pa nag-aasawa, naghahanap ng someone, 'di ba? Make a list. Make a list of non-negotiable and negotiable. Negotiable, ano yun? Gusto ko matangkad, gusto ko brainy, gusto ko ganito. 'Di ba? Yung mga ganon. And of course, non-negotiable, kailangan God-fearing, godly, and hardworking. Yung mga ganon. Non-negotiable yon. Kumbaga, ibig sabihin, kailangan nandito to. Godly siya, di ba? Kailangan God-fearing siya. Una yung ganon. And, kailangan, sabi niya, think of your partner as a future husband or wife. Kailangan isipin mo na yung partner mo ngayon, boyfriend mo ngayon, partner mo ngayon, yan na yung magiging asawa mo. Diba? Hindi yung parang experiment lang. Diba? Ito, especially sa mga kabataan o mga single pa na kababaihan. Ganun na rin po para sa mga kalalakihan, diba? Wear in your heart. Ilagay nyo dito sa puso nyo to, yung purity ring. What is that purity ring? Purity ring is a symbol of commitment to sexual abstinence until marriage. Kumbaga parang chastity belt ang tawag dito. Tinatawag namin to chastity belt. Kasi bakit? It's a one way to honor God with your body. Kaya nga sabi ko nga kanina, di ba? Ito nireregalo sa magiging asawa mo. Ito alam ng mga anak ko to. Mula noon pala sa mga anak ko. Kasi sabi ko, yan lang ang pwede mo iregalo sa magiging asawa mo. Ano pa bang pwede mo regalo? Wala naman. 'Di ba? Nawala siya. Pero dun sa mga naman na wala na, naibigay na, wag mo na sundan. I-preserve mo na yan para dun sa magiging asawa mo. Amen? So, it's a one way of honoring God with your body. And then, sabi niya, ano pa? Of course, practice hygiene. Napakahalaga punto. Sabi nga, di ba, kasabihan natin, cleanliness is next to godliness. Though wala naman po yun sa Bible. Pero ito ay mahalaga. It's a way of life ang pagiging malinis sa katawan. Di ba? Imagine mo, magkaasawa ka once a week lang naliligo. Kaya mo yon. O kaya may kuto. Gusto mo yon. Diba? Ayaw mo naman yon. Diba? Eto, sa mga kababaihan ulit. Pag sinabi nito ng guys sa inyo, diba? Ay, hindi na ako makapaghintay. Diba? Malalaman mo kung talagang mahal ka niya. Pag sinabi niya na if you really love me, you prove it. Pag sinabihan ka ng lalaki ng ganon, insulto yon. Sampalin mo ng malakas na malakas. Yung maaalog yung mind niya, makakarinig siya ng bell ng sa simbahan. Yung kampana sa simbahan. Para ay, pakasalan ko pa muna pala to. 'Di ba? Yung ganon. Kidding aside, but it's true, 'di ba? And make sure that the person you're going to date has the same value as you. Kailangan pareho kayo ng binavalue. 'Di ba? Kasi mamaya, ito valuable sa'yo, tapos ito walang kwenta sa kanya. So, kailangan pareho kayong
ng binavalue, di ba? At syempre, kung nakita mo naman na yung right person na yan, ask your parents for their blessing. Di ba? Magpaligaw sa bahay, wag sa kalye at kung saan-saan. Sa mga boys naman, kung talagang seryoso ka, mahal mo, puntahan mo sa bahay, magpakilala ka sa magulang. Di ba? Hindi yung patago-tago. Amen? At sabi nga sa Ephesians 6:2, di ba? Children, do what your parents tell you. This is only right. Honor your mother and father is the first commandment that has a promise attached to it. Sa totoo lang, totoo po ito ha. When you honor your parents, di ba? Meron itong kalakip na pangako ang Diyos, di ba? Ano yon? You will live well and have a long life. Magkakaroon ka ng magandang pamuhay at mahaba ang buhay mo. Amen? Now, husbands, calling all husbands, pakitaas ang kamay. Bakit mga iba hindi nagtataas ng kamay? Di ba? Eto mahalaga po ito. The way you treat your wife, makikita yan ng mga anak nyo. Hindi mo gugustuhin na marinig sa anak mo, ayoko magkaasawa katulad ni tatay. Diba? Masakit yun. Diba? Sa mga asawang babae naman, nasa na mga wives dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay, wag magpapatalo. Diba? Wives, love your husband. Submit to them as to the Lord. Sabi ko, di ba? Submit to them as to the Lord. Di ba? Siyempre, kaya ko sinabi, totoo na po ito, as to the Lord. Kasi baka mamaya mali na yung, di ba, pinapagawa sa'yo, submit ka pa rin submit. Baka mamaya sabi niya, huwag ka nang mag-church, huwag ka nang mag-self, huwag ka nang mag-pray. Hindi as to the Lord yun. Di ba? Submit to them. Sa mga wives, sabi ko nga po, di ba, ayusin din po natin yung pagtrato natin sa mga asawa natin. Even kahit ikaw pa ang breadwinner o mas malaki ang kita, respect your partner. Amen? No, totoo yun. Ako, kahit sabihin ko, mas malaki naman talaga kita ko, pero with all my talaga, I respect him, di ba? Hindi ko tinitingnan nyo. Kasi tinitingnan ko lagi, kaya ako binibless ng Lord, kaya ka binibless ng Lord, mas malaki ang kita mo. It's not only for you, that is for the family. Para sa pamilya yan. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, magaling ako, mas malakas akong kumita sa kanya, kaya kailangan ako yung Di ba? Ako lahat ang masusunod. Hindi po. Huwag nating ina-under yung mga asawa natin. Diba? Hindi po ito maganda at hindi magandang tignan. Man will always be the head of the family. Amen? Sa totoo lang po, we cannot perfect this life, but we can do this because we have a perfect God na willing tumulong sa atin, di ba? To be the husband and the wife that God wants us to be. So, let's begin to do a little act of kindness and love para sa mga partner po natin, sa mga mahal natin sa buhay. Diba? Umpisahan natin. Just a little act of kindness and love. Pakita natin sa mga mahal natin sa buhay, sa partner natin, diba? Sa mga anak natin, sa pamilya natin, magulang natin. Diba? Kasi, meron po yung resulta, di ba? Gawin po natin ito with nothing in return. Hindi natin ginagawa to dahil merong kang inaasahan na ibabalik sa atin, kailan ganito rin ang gawin niya. It is our daily choice to love them. Even when we don't feel like gusto mong gawin to or kahit na hindi mo siya nararamdaman, di ba? Or wala ka naman, hindi mo na nararamdaman yung in love na feeling.
kailangan pong gawin natin. And I'm sure magiging maganda po ang resulta nito. Diba? Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Especially lagi nandyan ang Diyos sa atin para tayo tulungan at gabayan. Kasi will ng Lord yun eh. Gusto ng Lord yun eh. Diba? Hindi, alam ko po, hindi naman madali. Pare-pareho tayo, wala naman kami exemption ni Pastor, diba? Pero sa tulong ng Lord, diba? Sa tulong ng Lord na siya yung source ng ating pag-ibig, ng pagmamahal, na nagmahal ng bonggang-bongga sa iyo at sa akin, di ba? So, pwede rin nating ma-share yun sa iba. Di ba? Walang iba yun siyempre, kundi ang nag-iisang Diyos natin the Lord Jesus Christ, di ba? A gracious God, a loving God. Amen? So, love, 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 di ba? Just spread the love. Amen?